Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. So sa Kongreso, meron pong ginaganap na hearing. Actually, ilang hearing na po nila yan yung tungkol sa extrajudicial killing dahil sa madugong sablay na war on drugs. Maganda sa simula, I love it. Pero nung hindi po nila nakuha yung target na 3 months o 6 months, di ba? Nangyari, naging 6 years. Dapat kung hindi nakuha sa una, itinigil na. Inulit pa, itinuloy pa. Bakit? For popularity, 'di ba? Para makakapag-impose ng bukod sa sa popularity, makapag-impose ng impluwensya. Ngayon, may mga dinidinig. Kanina sa pinapanood ko tinatanong yung pulis na yung bumaril siya pero hindi niya alam kung sino yung binabaril niya. Narinig niyang may pumutok, nagpaputok na rin siya. So that's very, very irresponsible, 'di ba? Yun naman, ng mga trigger happy, they were inspired by President Duterte. Lalo na nung sinabi niya na kapag sila ay makasuhan, eh, papalit siya sa kanila, siya ang haharap. Pero ilan na ho ba yung mga nakasuhan at nahatulan? Ang tanong, meron bang Rodrigo Duterte, the former president, na humarap sa korte at inako ang responsibility, 'di ba? Oh, anyway, I don't know if they're also excited to excited for the ICC, 'di ba? Ngayon, at sabi nga ah sabi ni Abante, realizing nung una ho kasi ito hindi to talaga ito pabor talaga to kay Digong dati. Pero ngayon sabi niya, kahapon sa hearing, realizing what has happened, palagay ko naniniwala na ako na the war on drugs is quite deceitful. Oo, why po deceitful? Sapagkat hanggang ngayon marami pang drugs. Hanggang ngayon hindi pa natatapos 'yan, tama, 'di ba? Naalala ko dati kasi may warning na rin ang international community kay Digong na kung eto nga sa ano bang bansa ito, Colombia ata. Nagkaroon na sila ng halos civil war diyan sa illegal drugs pero yung war on drugs na yan hindi natapos. So ano kinakailangan dito? Alisin yung supply chain. Yung mga addictos, hayaan ng walang magamit, 'di ba? Hanggang sa itong mahirap mahagilap na mga perpetrator, maghanap na lang ng ibang trabaho dahil wala nang mabenta. Tipong gano'n or aalis na. Oh. Pero wala, tinuloy nila kasi nagiging popular. Now, sabi niya pa, ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administrasyon na ito in the last 2 years, walang napatay. Meron din naman pero kakaunti lamang at nakakakuha tayo ng tonelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. That is correct, 'di ba? So depende lang din kasi yan kung ano ba paano mo approach ang ang isang issue. Hindi sagot sa palagi na lamang ay patayan. Yun ang isang maliwanag dito. Now, iniimbitahan nila na dumalo. Nako, ito po ang press release ni Harry Roque. Lakihan natin. Yun. Sabi ni Harry Roque, ngayon yan, 26. Digong to appear in any court hearing but not House probe. Oh, naduwag. 'Di ba? Naduwag. Dati ang yabang niya kasi. Nung kakasuhan siya sa nila Trillanes sa ICC, ang sabi niya, bring it on. 'Di ba? Puro siya si bring it on. Oo. Ngayon, eto na. Sabi niya, handa siyang harapin, handang humarap kahit saan. Pero pagdating ngayon rito sa Kongreso, ayaw. Bakit? Yan, sabi rito invoking his constitutional right to self-incrimination. Okay? Former President Rodrigo Duterte will not attend the ongoing House Committee on Human Rights inquiry on the war on drugs campaign according to former presidential spokesperson Harry Roque. 'Di ba? So, ang tanong,
Pagka ikaw ay pinaaresto rin, pinakibuloy, ano 'to, mauuwi na rin ba tayo sa taguan, 'di ba? Para bago dumating yung warrant of arrest ng ICC, hindi na rin mahagilap si Digong, si Tatay Diggs, anak ng kamuting kahoy. Mga strategy nitong mga 'to talaga very predictable, eh, oo. 'Di ba? Papapuntahin parang kikibuloy, ilang beses pinatawag pati ng Senado, wala, nag-demand pa. Pinaglaruan ang institusyon ng ating bansa. Now, sabi rito, Duterte, however, is willing and able to appear in any Philippine court to answer any criminal accusation on extra legal killings. Ayaw ng extrajudicial, eh. No, extra legal killings related to the drug war campaign, sabi ni Harry Roque. Ngayon, haharap sa korte. Ay nako, naalala ko na lang din yung hearing niya na dalawa kay Franz Castro, ni isa dun wala naman siyang personal na hinarap, eh. Puro abogado yung pinapunta niya. Ngayon dito naman, nakahanda raw po. Ang tanong mga kapatid, what do you think? Bakit po handang-handa siya ngayon na humarap sa korte? Hmm, ano sa tingin niyo? Bakit ngayon nakahanda siyang humarap sa korte? For the same, EJK accusations. Eto yan, eh. Hindi ho ba meron tayong, I mean ang ICC, 'di ba? Wala ng jurisdiction ng ICC sa atin. Tama ang sinasabi ng pangulo, okay? Pero ang sabi ng Korte Suprema, may obligasyon ng Pilipinas to cooperate with the ICC, 'di ba? Sa mga kahit na anong mga proceedings na nasimulan nila. Kasi nga alinsunod 'yan doon sa isang provision doon sa or stipulation doon sa kanilang Rome Statute. Now, ang sabi po doon, kapagka, nililitis na yung taong akusado sa kanila, katulad ni Duterte, ni Digong. So, may mga kasong nakasampa sa ICC na kanilang dinidinig o iniimbestigahan, tapos dito sa Pilipinas ay, um, nililitis na rin siya. So, mag-a-apply po rito yung complementarity. Okay? The principle of complementarity. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Simple lang ang principle of complementarity, hindi na kailangan ng maraming librong babasahin dito. Kapag ang kaparehong kasong dinidinig o hawak, no, yung saklaw ng ICC ay sa bansa mismo ng taong akusado, ay nililitis din sila sa kaparehong kaso. Ibig sabihin, kung ang nagdemanda sa ICC ay si Tampulana, sa Pilipinas, si Tampulana may kaso ring isinampa. So, under ng principle of complementarity, kikilalanin nila at ipauubaya na sa Estado, kayo na ang maglitis. Yon ang gusto nila ngayong mangyari. Now, bakit pagdating sa korte? Siyempre, iiral na naman rito ang inaasahan nilang impluensya. 'Di ba? Mga frat members. Paano kung yung judge o yung piskal na humawak, kabrad? Yari na ngayon, dismiss agad, outright. Yan ho ang purpose kung bakit ang challenge nila Harry Roque, sa korte siya haharap. Para po maiwasan ang ICC warrant of arrest na paparating. Okay? Now, sabi niya pa rito, as guaranteed by the Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Mali. Isa ho itong kasinungalingan. Kasi under the Bill of Rights, it says, no person shall be deprived of life, liberty. Di ba? Now, unang-una, hindi naman po siya papatayin. Hindi naman po hahadlangan ng kanyang kalayaan. Kailangan lang siyang humarap. Papaharapin lamang siya para sa mga katanungan na somehow magamit nila sa paggawa ng batas. Pwede po, Congress or Senate can compel anybody
na humarap sa kanila. Oh, this is fallacy itong sinasabi niya. Now, sabi, to be a witnesses against himself. Hindi naman po siguro para maging witness against himself because that is self-incrimination. Diba? Eto pa, our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegations started him. Alam nyo pala yun eh. Bakit hindi nyo pinaayos sa Department of Justice nung kayo ang nasa pwesto ang pag-iimbestiga? Kung meron tayong 6,000 na mga napatay, 'di ba? Dapat po may 6,000 ring mga folders separately, 'di ba? Kasi iba-ibang tao po yung mga naging biktima. Dapat may gano'n, pero wala hong gano'n ng DOJ. Oh. Ngayon, yun na naman gusto niyo mag-avail nun. Eto pa, Tatay Digong is unafraid to face all his accusers, charot, in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that Filipino prosecutors conduct the proceedings. 'Di ba? Pinatamaan ang ICC. Kailangan daw haharapin niya 'yung mga 'yan basta magsasagawa ng pag-iimbestiga ay isang Pilipinong taga-usig. 'Yun po 'yung fiscal or 'yung prosecutor. Now, citing the Supreme Court rulings on People versus Aison and Rosette versus Lim 2006, Roque said the right against self-incrimination prescribes an option of refusal to answer incriminating questions and not a prohibition inquiry. Diba? Anyway, whatever, ano mang palusot ninyo, diba? Sabi ni Maureen, ginagawang guilty ni Herminia sa gabi. Si FPRRD, akala natin maisog, di ba? Si Digong hindi pa, 'di ba? Tama eh, 'di ba? Hindi nagsalita si Digong diyan, Si ano lang 'yan, Harry Roque, kaya kalma lang kayo. Ako lang 'to, sabi nga ni Harry Roque. Siya lang ang nagsalita diyan. Grabe. Ano ba problema sa buhay nito ni Harry Roque? At parang tipong masyadong mapanghimasok sa mga 'di ba sa mga Duterte? Hmm. Ano ba? Ano bang inaabangan nitong kapalit? Ay nako, akala natin napakatapang na tao, anak ng putya. 'Di ba? Diyan lamang sa sa sariling multo, mga kapatid, kinatatakutan na, ayaw nang humarap. My goodness, 'di ba? So shoutout sa inyo, mga nagsasabi na matapang, buo ang loob, pero Diyos ko po, eto na lang ang simpleng investigation sa House, ayaw pang dumalo. Mag-aalakibuloy pa, papa-special pa talaga. Nakakahiya kapagka pinaaresto ang dating presidente, 'di ba? Nakakahiya kapag naaresto lalo. Oh, 'di ba? Hindi rin nila naiisip, na 'pag inimbestigahan ka, if the question is self-incriminating, just simply say, "Your Honor, I refuse to answer because that" or kaya lang sabihin, "Your Honor, I invoke my right," 'di ba, the self-incrimination. Oh, gano'n lang. Kahit na sa buong hearing yun lang sabihin mo, mahiya ka naman, 'di ba? Ay naku, sabi rito, mag-fabricate na naman sila ng dokumento, diyan sila magaling. Buti na lang vindicated si De Lima, God is good, isang strong person na lalaban kay Digong. Alam nyo, mukhang kakasuhan talaga sila, 'di ba? Mukhang makakasuhan talaga sila diyan. Hmm. Eh, although sinabi dati ni Leila De Lima, if I'm not mistaken, that was last year, na hindi niya alam kung anong gagawin niya kay Digong kapagka napalaya na siya. For now, ipagdadasal niya na lang muna. Ngayon mukhang nakalaya na nga po siya, as in talagang yung paglaya niya is not because of technicalities, but because of lack of sufficient evidence. Yung kanyang demurrer ay pinagbigyan ng korte. Tinignan ng korte, sapat pa ba yung mga yan para ma-convict yung tao? Hindi na. Okay, dismiss na natin. Isa nga lang yung kaso na na-cover nun. Dahil naunang na-dismiss yung iba. Oh. Ngayon, eto po yung mas exciting. Si De Lima ang makakabangga ni Duterte. Kasi ito yung magkakaso sa kanya, 'di ba?
Now, ang tanong, kapag nagkaso ba, nademanda si Duterte rito, no? Kasuhan siya rito ng malicious prosecution, 'di ba? Magiging hadlang ba ito sa warrant of arrest coming from ICC? Hindi po mga kababayan, hindi. Maisi-serve pa rin ang warrant of arrest niya from ICC. Bakit? Hindi po kasi related yung malicious prosecution kung yun ang isasampa sa kanya ni Leila de Lima. Okay? A-apply lamang ang complementarity kapag kaparehong kaso na dinidinig ng ICC tapos yun din naman ang nililitis dito sa Pilipinas. So, ibibigay na nila sa Pilipinas ang buong kapangyarihan o jurisdiction pero magmamatiyag sila sa kabuuan ng proceedings. Karma is real ba? Saan ba nakita yun? Merong ganyan si ano si Harry Roque na talagang nakadipa pa siya at ang yabang-yabang nangangantyaw. Oh, ito yun, no. Kinakantyawan niya si Leila de Lima. Oh, ayan. Sabi niya ha, as I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Sabay alis. Hmm. Ano yan tong event na to, parang press conference ito or press briefing, sorry, sa with Malacanang Press Corps. Kaya lang doon po inatake siya ng pagtataray. Ang landi. Sabi niya, as I said, happy anniversary on your first year of detention. Diba? May you spend the rest of your life in jail. Good night. Grabe rin ginawa nila doon kay Leila. Diba? Meron pang sex video daw, ipi-play pa sa kongreso sana. Gago rin yung mga yun eh. Hmm. Isa ho ito sa ano, tawag diyan, magpapabigat ng buhay ngayon ni Digong kahit ako mandidato 'yan this coming 2025, 'pag kinasuhan ito ni Leila de Lima, walang kinalaman 'yan sa EJK sa kaso niya sa ICC. Oh, mag-uunahan dito ang warrant of arrest from de Lima case or from ICC, 'di ba? So depende na po 'yan sa kanila kung sino ang magpi-prevail na warrant of arrest. But ako, kung sino yung nauna, yun na po yung dapat, 'di ba? Alright, so iwan na natin 'to.